Hello. Ayan. Magandang gabi po sa ating lahat. Huling gabi ng ating prayer meeting starting from January to this month. Talaga naman ng Panginoon ay napakabuti. Amen? Amen ba? Of course. Kasi bilis ng panahon. Ito, buhay tayo. Malusog. Ilan sa atin nakasakit, previously. Pero, praise God, di naman malala. Kaya naman sa mga prayers natin. At kaya naman, sa gabi ito, mas special. Special lagi yung ating prayer meeting. May mas special. Hindi na yung nakagawin natin. Mamaya, malalaman niya bakit. Then, afterwards, coffee fellowship ulit tayo. It's a simple celebration ng kakabata at kabusiran ng Panginoon. Kaya, mga kapatid, inadahan natin ang ating mga puso, isipan. That's how, ay nasarap, ano yun? One, heart and mind. The presence of the Lord. So, let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa natin ito. At tunay na kayo ay matapat, kakila sa lahat, at napakabuti. Ang pag-ibig niyo rin walang hanggan at nananatili. Salamat po, Panginoon. Tunay na kayo lamang ang umiibig ng tapat at di nagmamali, di nagbabago. Laging, sabi nga, bago, bawat umaga. Kasalamat po, Diyos, sa pagsama sa amin, pangungulong sa amin, pagsabay, pagpapala, lahat-lahat. Kami ngayon ay nasa huling linggo ng gawain mo, Panginoon, ng pagsamba sa pagkikalang pananalang sama-sama as your church. And really thank you. Really grateful for that, Lord. Salamat po naman. Napakabuto po. Kaya dahil o Diyos, lagi po namin pagpalain ang gawain ito para sa inyong kapulitan. Hindi siya ito. Amen. So, mamalik, tayo nga ako sa pagsabas ng mga awit ng spiritual. Tayo po natin mga lagi pag-iwan natin ang Jesus name. I will live, will not
I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am real. In Jesus' name. Against my cross. Pushing from the darkness, lighting up the kingdom, looking up and shaking. In the name of Jesus, heaven is defeated. But we will shout it out, that God is fighting for us. Pushing from the darkness, lighting up the kingdom, looking up and shaking. In the name of Jesus, heaven is defeated. And we will shout it out, I will live, I will not die. Resurrection power comes, life in me, and I am free. In Jesus' name, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Let's continue to give praise on Galatians chapter 2, verse 20. I crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ living in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself to me. It is no longer about our strength anymore, our plans, our abilities, but it's Christ, about Christ who lives in us and loving us. Loving through us and working through us. Is Jesus my Redeemer? There is no one for him now to give. He is my joy, my righteousness, freedom. My steadfast love, my deep and boundless peace. The night is gone, but I am not forsaken. For by my side, the Savior, He will stand. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend me through the deepest valley. He will lead me. Oh, the night has been won, and I shall overcome in my life through Christ in me. The fate I tread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus, I will release my plea. Oh, the chains
Daddy, you bless you. Day by day, you I joy in you. Until I stand with joy before the throne. Because we won't do this alone. Not always only Jesus. All the glory I want to Him. When the race is complete, still my lips shall be His name is not I, but through Christ in me. To this I hope, my hope is only Jesus. That's my heart's when the race is complete, still my lips shall repeat and my heart, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Amen. All glory and honor, power, blessings, comes to you, for God alone. Ha? Praise God. At sa ating pagtatapos ng gawain ng pananalangin sa ating kapulungan, sa kapulungan ng Panginoon, ay binigyan natin ng parang titulo. Sa pagtatapos at panibagong simula, tapat ang Diyos sa bawat panahon. Makikita natin yan sa mga talata, mga talata ng Lamentations, Palaghoy, ng Tagalog yan, Colossians, and then Matthew, Matthew. In connection sa ating antique go and make disciples of all nations. The Great Commission. So, ang tema natin sa gabi ito, pagkatapos ng prayer meetings, taong ito, huling gabi, at tayo papasok na sa panibagong taon, sakto ng prayer meeting. Tayo po ay may pagpupugay, pasasalamat, at pananampalatayang panalangin sa Diyos ng kinabukasan. The God of hope, the God of future. Kaya, ngayon po, mga kapatid, ayaw lumauna sa mga papatatoon. Ito yun po yung testimony and thanksgiving. Thanksgiving testimony. So, isa lamang po sa bawat pamilya, sapagkat tayo po ay mas magtutuon sa salita ng Panginoon at sa pananalangin. Kaya sa bawat pamilya, represented by sino sa iyo? Sino parent? Walang parent? Yung sino sa iyo magpapatid? Kaya sa ganun, lahat ay makapahayag ng kanyang hindi makakalimutan o kanila hindi makakalimutan ginawa ng Diyos sa pamilya, sa sarili, at sa church o sa pamilya at JFS. So, sino po una? Of course, nandito na sa unahan. Okay? Haring tumayo dito. Hindi na ako mag-twist. Turn lang na camera. Yan. Yan. Great po. Para makita natin mga kapatid sa FB Live. Magandang gabi po sa
ay nagbabalik uuwi at salamat sa Panginoon sa Lord ko na sa linggo na dumaan sa buhay namin ng pamilya ko pa. Patuloy ko na napakabuti ng Panginoon kasi sa buhay ko namin na dinaranas ko namin, patuloy po niya po yung presensya at pagmamahal sa amin na pinapakita ng Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon kasi muli ko na akong naranasan na dahil sa nakaraang po ng Believers na celebration po ng linggo, kasama po kami ng family ko, kasama po kami doon. At this week po, parang tayo pong kaganapan with na 25 po na pagdiriwang po ng kapangalan ng Panginoon na i-celebrate po namin ang buong pamilya na masaya po, sama-sama po kami. At ganun din po, patuloy na pagbibigay ng Panginoon sa amin ng kalakasan sa araw-araw. Ganun din po, kapasalamat kumbaga, this week po, kadalasan po diba kadalasan na may hinihintay na bonus. Kumbaga, masalaman ko na may trabaho ako. Siyempre, na-expect ko din po na bonus. Ang sana. Pero, hindi ko po alam kung sasabay loob ko. Pero, natumawag ko sa instead na sabihin niya sa akin, matatanggap akong bonus is, parang sinabihan nila ako, na-isip ko na daw po yung trabaho ko. Pero, syempre na sa loob. Pero kasi na-expect ko, sasabihin sa akin, bonus ako. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi para siguro may na rin ng Panginoon, hindi ko inisip na mawawalan ako. Kung ba siguro gawa na gusto na rin sabihin ng Panginoon na baka mag-focus ako lalo sa buhay nito sa LJFFC. Kung ba kasi nagkakaroon ako ng time na nakapagod sa kalog ng Bible. Siguro sabi niya, hindi ako nang hinayang. Kung baga, nagpapasalamat na ako, isip ko na lang na siguro, hindi ko para sa akin. Iba yung kaloob ng Panginoon. Kaya, ganito na lang po, papasalamat ko rin po ako sa Panginoon sa 6 months na nagkaroon ako ng trabaho, na-experience ko po. Ayun po, nagbabalik ako ng pagpasalamat sa Panginoon. Amen. Next, family Yabres and family Raymond and Malugo. Dalawa go eh. Yan, So yung mula umpisa, ako naman po highlights. nagpupulit at pagpasalamat sa Panginoon. Siyempre, ako sa mga tandaan itong mga linggo na sobrang masasabi namin na napaka-bless natin. Kasi yun nga, sobrang, ang tawag diba tayo, children's budget sa BP, tapos dito sa Fortune, tapos yun nga, nagagawa ng Christmas fellowship ng church natin na sobrang masasabi natin na nakakapagod na kung kulang na lang mapapalik-balik na kami mukha kasi sa kita dito sa church. Pero yung pagod na yun, nakaka-best din kasi yung pagod na yung sulit kasi yun nga nakapagbigay tayo ng pipis sa mga bata. So hindi naman sa mga bata pati sa magulang na nakatanggap ng libreng regalo na mula sa Diyos na kaligtasan. Kaya nakakatuwa kasi sulit yung mga pagod natin sa mga ganong bagay na nakakapag-lingkod tayo sa Panginoon. At yung kahit na sabihin natin na nakakapagod, pero kaya parang andyan pa rin nila kasi yung energy mo para sa mga ng Panginoon. Kapag pala na-enjoy mo yung gawain sa Panginoon, yun nga, parang easy na lang sa'yo. Pag hindi ka na nakasama sa gawain, parang hindi na parang talahan. Kaya salamat ako sa Panginoon sa lakas na binibigay niya sa amin na kaya magagamit siyempre sa pang-araw-araw ng buhay at siyempre sa gawain niya na makapag-lingkod sa kanya. At yun, nagpapasalamat ako sa mga blessings na dumating ngayong taon na to sa patuloy na pag-iingat ng Panginoon sa pamilya niya. At then yung nabasa ko sa 1 Samuel na yun nga, patuloy na ako sa lalo sa Panginoon, malaki man natanggap natin ng maliit. Basta, ito ay na diwa ng Pasko na lang natin. Yun din yung pinapapasalamat ko sa nagdaang simbang gabi na mas naramdaman ko ngayong year na to, yung tunay na diwa ng Pasko. Gaya nga sabi ni Pastor na yun na kapag nasa puso mo si Cristo, doon tayo mga tunay na diwa ng Pasko na. Yun, kasi sa konting bagay na masaya ka na, wala kang nagkalit na pera, pero yung saya na bibigay sa'yo ng Panginoon,
message na nung simbang gabi na, tapos naalala natin ang Panginoon, tunay na di mo nagpasko, hindi tayo sa mga blessings na natanggap natin, kundi dahil siya lang para sa atin, di ba? Tapos yun nga, magsalamat ako sa Panginoon kasi lagi siya nandiyan na patuloy niya pinapatama sa amin na nandiyan siya na kami niwala at pinababayaan. Kaya pinapagod ko sa Panginoon yung pagpupis sa lahat. Amen. Another go-ho. Ayun, tatay go-ho. The leader of the go-ho. Okay, salamat. Ito po na yung nagpapasalamat pa sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan sa hindi ko makakalimutan bilubanan niyo sa aking pamilya. Siyempre yung simula ng nakakilala kami sa kanya and then sa mga trials, simula naman pa yung nagkasakit si Shanti, and then nagkadala namin sa hospital. Talagang sabi namin humingi kami ng tulong sa kanya at sabi namin na mapagaling niya si Shanti at kami kung may lalapit sa kanya muli, nakapatoran. Siyempre, at nangyari ngayon at hanggang ngayon sa pamilya ko, siyempre, hindi naman nakikita lahat, sabi nga natin lang, sabi nga Panginoon, hindi sa lahat ng bagay na masaya, no? Masaya, sagana, makikita natin ang Panginoon sa aming pagawa, makakapili, kundi pati sa hirap, no? Kaya sa hirap, mas lalo tayong magiging malapit sa Kanya dahil dito ay nararanasan natin na Kanyang presensya sapagkat minsan tayo nabibigo rin, di ba? Nagbigati tayo nararanasan na hindi natin inaasahan, kaya laging handa, gano'n, di naslay ng iba, di ba? Sa sandali pagsubok, hindi namin kita, bakit may gano'ng pangyayari. Kaya yung iba, yan. At yung iba, syempre, wala nang sa sarili kung anong ginagawa. Pero hanggang ngayon, bukod ko salamat sa Panginoon kasi sa mga pandemic, yan, simula ang pandemic, nakaligtas tayo, hindi tayo hindi nangyari na tulad sa iba, pinara tayo at nagkakasama pa rin tayo dito, syempre sa tulong ng NFG. Syempre, gano'n pa man, ang kapatiran ay NJFFC. Ang kapatiran hanggang ngayon ay nanatili dahil sa presensya ng Panginoon. Hindi naman na kung ano lang klase kapatiran meron tayo, no? Hindi na tulad ng brad ng day spiritually. Yan, ganun din, kapasalamat ako siyempre din sa trabaho ko, sa pinapasuhan ko at mga pastor. Kasi hanggang ngayon, andyan pa rin sila hanggang tumulong. No? Yes. Sa nagtatrabaho ako, hanggang silang tumulong. Ano man ang mangyari, kahit na may mga pagsubok, ang dalayan ko sa Panginoon ay pinapasalamat ko pa rin kasi sila yung mga ginagamit. No? Ginagamit sila ng Panginoon at sinasabi ng Panginoon. Pag lumapit ka sa kanya, hindi ka mabibigo kasi meron siyang mga mismong taong gagamitin na nararapat sa iyo. Katulad din ng ating AFC. Yan. At din sa siyempre sa mga tayo at sa mga kapwa. Yan. Siyempre, may mga kasama ko rin sa trabaho, ganun din. Ginagamit sila ng Panginoon. At sa akin ay napakalalim ang ibig sabihin nun kung sa nila ay basic lang o ganun lang. Patutuwa ko sa kanila na napakabuti ng Diyos. Kasi sa mga biyahe ko, sa pumuntahan ko ay pinagkakatiwala ko sa kanya ang aking buhay at ang pamilya. Kasi nga, mga kaibigan, kasi nga, sabi nga naman, hindi natin hawak ang buhay natin. So ngayon, malapit din tayo ng aksidente sa mga sasakyan kung saan man reach, road reach. Of course, ligtas tayo. At kung may pagsubok na gano'n man hard na hindi tayo pagtitila kasi meron tayong driver's guide kung paano tayo mag-pipis sa sarili natin. At hindi natin nagagamit na kung ano tayo sa pinapakita ng kapwa natin, gano'n tayo, is alam na natin yung maturity at hindi para tayo nagtitibla mag-response sa mabuti o sa hindi mabuting pananalita. Kasi nga, kung galing sa puso, iniisip at sinabi mo ay kasalanan sa Panginoon. So ngayon, napaka-basic ng pag-aantindi natin sa anumang aspekto ng lalagayan natin. Sa pananampalataya, gano'n. Siyempre, hindi para sa atin ang ginagawa natin, kung sarili lang din natin, wala tayo kasi baka naglag tayo o mahina tayo, gano'n. Sa alam naman natin para. Pero kung galing kay God, siyempre, yan sa puso natin na ang pagpapasalamat sa kanya kailan. Okay. Yes, good. Next. Go. Ay, lumagpas yung G eh. G.
D pala muna. D. Sino? D. Ay, excited talaga siya. Nilagpas na yan. G. May D pala. Doon na. Paano yan? Worldwide. Hello everyone. Ako naman. Ito pala. Muling nagpapasalamat ako sa Panginoon for the full year. Patuloy na kabutihan niya, patuloy na protection niya, patuloy na pag-iingat at saka gabay. Saka sa biyaya, especially na natatanggap namin para makasurvive nitong buong taon. Yun. At saka, salamat sa pag-iingat kasi sobrang daming balita. Yun, sabi ko lang, happy birthday, Lisa. Salamat kasi buo pa kami. Salamat kasi walang malubhang sakit sa amin. Salamat sa Panginoon talaga. At yun, yung mga simpleng bagay na yun. Kaya nakasurvive kami. Yun nga. Yet not I, but through Christ in me. Salamat sa Panginoon. Okay. Wala na, ano, ayun na lang. Meron ka? Sige ba? Noma. Okay. What? Yes. Wow, nag-pray na, ha? Ikaw din, Pinabel? One lang. One lang, ha? Ayan. Yan. At kami naman, ang pamilya, nagpupulit ng papasalamat sa Panginoon sa isang taon ang pamuna, gabay, proteksyon, pagpapala, sa lahat ng aspeto. At ito, nakayo pa rin sa biyaya ng Panginoon at aking asawa, sama ko sa pagpulit ko, pagpuna, at aking dalawang anak. Naglilingkod din sa Panginoon to the gifts, talent, at nakatutuwa dahil kasi yung ibang manggagawa talagang may kasama ang kanyang pamilya. Pero nagpumaan, pinapadalangin pa rin natin. Kasi bilang manggagawa ng Panginoon, talagang may pamilya ay napakainam na ang kanyang buong pamilya ay kasama yan din dito. Kaya tulad ni Joshua, ang sabi sa Joshua 24:15, in my household, we will serve the Lord. Ako at ang aming sambahayan ay maglilingkod sa Diyos. Sana ganito tayo. Ano ba siguro yung mga hindi ko makakalimutan from yung mga retreat natin. Hindi tayo nag-retreat. Ngayon, bukas sa gera hindi lumaban, nag-retreat. So yung retreat natin ay talagang pahinga sa Panginoon, reflection, at all retreats were successful. Yung ating Holy Week. Okay? And then, nagagdagan pa, meron na tayong Easter's including reviewing patuloy yan. And then, it's coming 29. So, Monday. By the way, God blessings ulit sa atin. Kung saan maradagdagan ng 12 hours yung ating stay sa resort. Dahil may kapatid tayo o mga kapatid na sumagot ng 5K kasi may additional fee. So, praise God. So, magsisimula na tayo ng December 29 morning din ang gabi. 8 a.m. ng morning. And then, uwi natin 6 p.m. ng 30th. So, parang 2 days and 2 nights. No? Before,
ano, 2 nights and 1 day lang. Diba? Punta natin doon. Kaya praise God. At next time, ilog ng Panginoon para sa ano, mas malahanda para lalo sa strategic planning natin, strategic planning natin na nangangailangan ng maraming oras. So praise be all to God. And then, yung ating mga simbang gabi, and ating mga worship services, 52 Sundays yan. And even the prayer meetings, 52 prayer meetings din yan. Thursday or Friday. So, all glory and all honor talaga sa Panginoon. Sinuwahan niya tayo. At naniniwala tayo na ang Diyos ay tapat sa wakas at sa panibagong simula. Amen? Dahil yan po ang message ngayon. Okay? Ayan. Ang Diyos na tapat sa wakas, kasi magwawakas na tayo sa taong ito, malapit na. Pero, siya rin ang Diyos ng panibagong simula. Okay? Ilang araw na lang, bago ang 26. Ha? So, 26 na yun. So, parang 6 days na lang. Tama ba? 7. Kasi may 31 tayo. Ha? May 31 tayo yun. So, parang 6 days. 6 days. So, anyway, pumili ng Panginoon sa lahat ng kanyang katapatan at kabutihan. So, tumungan tayo sa ating devotion ngayong gabi. At, ito po ay makikita sa mga pangunahing text. Pangunahing teksto, sa ating teksto ay Lamentation 3:22-23 dahil sa kanilang loob ng Panginoon ay hindi tayo nabipon bago tuwing umaga. Yan. Ito yung nilapatid ko kanina. Bago, may awit dito eh. Ang ganyan mga mga. They are new every morning. Great is thy faithfulness. So, tulad ng isang magsasaka na nag-ahanda ng lupa, matapos ang lahat, inaalis niya yung mga lumang damo. Kasi isa yun sa naging cost na hindi paglago. Okay? Hindi magandang pagtubo. Yung lupa. At inaayos niya ang lupa. Inukultivate niya ng mahal. Siguro kung may farmer dito, mas maintindihan natin. Pero, alam nyo yung tatay ko, magaling ng farmer. Bago man siya ay driver, at siya ay manisda. Kasi, sa mga tinihan namin, tatanim siya lagi. Tatanim siya. Tapos, ang bilis lumago. Ang bilis ng mga gulay. No? Kasi nga, may time na, talagang, kami. Talagang, paghirap. Wala na akong ibang makain, hindi na lang mga talim. Talbos, kamote, talbos, mga talbos. Tapos sa haluan lang ng sardinas. Ito wala pa. Sobrang lang. Then after, paglipat naman sa isang lugar, nagtanim naman siya na tubo. Ano ito po si Wami? Ito pa ay grabe. Mga tubong matapaba, ang gano'n, pangis. Ganun natin namin. Paano doon dito ang topic natin sa namin? Sa inyong pattern ng mga binig ng salita ng Panginoon para ng kaya sabi ng ganun din ang ginagawa ng Diyos sa kanyang bayan, bagong panahon. Ayaw din ang kanyang bayan. Kaya na po, ang Diyos na naging tapat sa nagdaang tao ay ang parehong Diyos na mapagkatiwala natin sa darating na panahon. Kasi na hindi siya nagbabago. So, nagkita na panalangin at pagsunod. Panalangin at pagsunod. Okay? Kaya tingnan natin tatlong pangunahing punto dito. Una po, ang katapatan ng Diyos sa nakaraan, makita natin sa ating pangunahing teksto. Na kung saan hindi tayo iniingatan dahil mabuti tayo. Ang mabiit ito. Eh, di ba yung katotohanan na ang tunay na Kristiyano ay hindi mabait, kundi matuwid. Kaya matuwid mo tayo bang ang ating kabaitan ay tunay na mayunang totoo, mabuti. Hindi dahil, kundi dahil tapat siya.
dahil siya'y tapat. Pangalawa, ang biyaya ng Diyos ang dala sa atin hanggang dito. Hindi natin ito dinala hanggang dito. Ni ako o sino mang leader o leaders sa atin. O sino man sa atin. Kaya tayo umabot dito dahil sa atin? No. Dahil sa Kanya. Sa biyaya ng Dos. Kanya na ba? Kaya nga, ang pag-alala sa katapatan ng Diyos ang pundasyon ng ating pasasalamat. Yung minsan di ba? Kinaabangan natin sa prayer meeting, makapasalamat tayo, makapag-share tayo ng mga testimonies and thanksgivings, ng katapatan at kabutihan ng Panginoon. At dito lang tayo nakapag-share nun eh. Sa worship service wala eh. Tama? Bagamat iba, hindi yun na-anticipate. Iba yung kailang nararanasan sa buhay. Pero yung laging dumadalo sa gawain ng Panginoon sa prayer meeting, nakikita mo, may mga kanya-kanyang kwento ng katapatan at kabutihan ng Panginoon. So, yan po ang pundasyon dapat ng ating pasalamat. Hindi ang kwento natin. Pangalawa, ang panalangin bilang tugon sa kasalukuyan. Kita natin ito sa Colossus 4:2. Magpatuloy kayo sa panalangin. Pray continually. Tapos sabi, with joy. Sabi doon, kaya ang panalangin ay hindi ritual kundi relasyon. Ang panalangin po ay isang kalagayan ng tunay ng mga mananampalataya ni Kristo na umaasa sa Kanya, na nagpapalago ng kanyang relasyon sa Diyos. So, kaya dapat po ang isang mananampalataya ay manalangin dahil ito po ay magpapakita ng relasyon sa Diyos, sa tunay na Diyos. Malawa, ang sama-sama, tayo po. Ang panalangin ay pagkilala sa ating lubos na pag-asa sa Diyos. That's why God allowed the church, universally speaking, to exist. Kaya ang promise niya, I'll be with you to the very end of the age. Hindi lang sa isang tao yung collectively sa lahat ng mga ng pagkaya. May pag-asa sa Panginoon, sa Diyos. Kaya nga, katotohanan makita natin dito, logically, ang simbahan ay lumalakas hindi sa programa, kundi sa panalangin. Kaya nyo nakakita natin quotation. Yan? The powerful church is a prayerful church. Ay balik-balik ka rin ngayon. The prayerful church is a powerful church. Sabi church, pardon, others pardon. Kasi ito yung, kumbaga sa katawan ng tao, pag walang backbone, gulay. Gulay ang mo, hindi ka makakilos. Ito rin yung ating hinga sa kaluluwa. The breath of our soul. Kaya kung wala tayong hininga, anong resulta? Patay tayo. Patay tayo na buhay physically, pero spiritually, dead. Kaya nga ang panalangin ay napakalaga sa isang maraming pagkain. Anytime, anywhere, you can pray to God, to our Father, our Lord Jesus Christ, to the Spirit. Then, pangatlo na punto, katotohanan, ang pananampalataya sa kinabukasan. In connection sa mandate po natin. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit, and teaching them to obey all that I have commanded. And in this promise, I will be with you to the end of the age. Kaya na, may mission tayo mga kapatid. Do you believe that we are a church? Sino ang church? Tayo. Okay?
Hindi po itong building. Kaya ibig sabihin, mawala man tayo dito, papunta sa ibang lugar, hindi ito ang misyon ng Panginoon. Kasi tayo yun eh. Tayo yung magdadala. Tayo yung instrumento na gagamitin ng Panginoon ng kanyang dakilang atas na misyon. Malawa, ang Diyos ang nagbibigay ng paglago at buhay. Siya lamang. Siya lang dadagdag, siya lang papalakas, and so. Kaya, sa kanya tayo didepende. Kaya nga, ang panalangin ay nag-aanda sa atin sa gawain. Inihanda ng Diyos. Kaya may prayer meeting sa gitna ng linggo. Ng pagsamba rin ito, ang bibigay sa atin ng pag-handa, pagpapalakas sa gawain ng Panginoon. Sa same time, sa gawa ng kaaway. Kaya nga, mga kapatid, bilang pangwakas na hamon, bagamat kumain din kayo mga hamon, hamon tayo, hamon. So, nagpapaalala sa atin, habang nagtatapos ang taon, huwag natin bitawan ang panalangin. Hindi lang dapat tayo nanalangin dito. Dito lang tayo nanalangin sa prayer meeting sa church. Dapat sa ating mga personal quiet time, devotion. At sana tayo, mapunon. Sa isip, sa puso, mga panalangin tayo. Dahil ang Diyos ay hindi pa tapos sa kanyang gawain sa atin. Habang tayo ay buhay po, inaalaw niya, hindi natatapos ang gawain niya sa ating buhay, sa ating church. Sa church niya sa buong mundo. Okay? Universally. Kasi nga, andito ba tayo sa mundo? Okay? Kaya nga, nawa, dalangin natin, patay man, buhay tayo, ay madatnan tayo ng Panginoon na kapag na nagdilipod sa amin. Kaya sama-sama tayo manalangin, mga kapatid. Okay? Sama-sama tayo manalangin. Amen. So, kaya nga, ito mamaya ang papanalangin natin. Ang unang panalangin para sa kapayapaan sa buong mundo. Pero sa ngayon, inuspang sa katapatan ng kabutihan ng Panginoon. Meron ba tayo dito, Ben? Tayo po ay magbalin ng papuri sa iligan ng awitin. Nasaan? Mga tunay kang matapat. Yan. Kita natin yung katapatan ng Panginoon sa awitin dito. Hindi ba? Kaya tumayo. Tunay na matapatan natin Diyos.
sa pag-ibig. Lakas ngayon, pag-asang sumisilang, ang lahat ng ito iyong bigay. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, araw-araw aking namamalas. Ang iyong kauntihan, walang bukas. Tunay kang matapat sa pag-ibig. Pugin po ang Panginoon, tayo mga sulat. At tayo po ngayon ay dumako sa ating mga ipananalangin. Ngayon po, dahil po ito ay year end, tulad ng sinabi ko kanina, mas espesyal ito dahil sama-sama tayong mananalangin. Base sa bawat aspeto. Ito ang unang. Manalangin para sa kapayapaan, yan, sa buong mundo. Panalangin natin, ang basis na ito, ay 1 Timothy 2:1 and 2, na kung saan natasa din tayong ipanalangin. So, ang bumundo, ang mga namumuno, sa lahat ng bansa, kaligtasan, kapayapaan, kasalanan. So, yung mga digmaan natin, may mga digmaan na dahil babalitaan. Ang tulad niya ay karahasan. Karunungan din sa mga pinuno ng mga bawat bansa. At ngayon, ano yan? Tinatarget ng US yung sa Nigeria, yung mga terorista doon. Dumadami, nadagdagan yung mga terrorist. Alam natin dahil sa Arab countries lang eh. Ngayon, nasa Nigeria, Africa po yun. At yung mga Kristiyano po yun, grabe din. Hostile country din yung Nigeria. So, papalalangin natin yung kapayapaan. And then, kaligtasan ng mga bayan, ng mga bansa. Lalo na ng mga mananampalataya. Sa India, sinusunod, pinapasok yung mga churches. Kailan lang, binabaril. So, nangyayari pa rin. Nangyayari sa Book of Acts. Kaya tayo, mayapa tayo dito. Maparal tayo in terms of safetyness, protection sa ating buhay. Pero, mas mapalat po sila. Dahil, ngayon, nangyayari yung Book of Acts sa aking buhay. Yan yung greatest test of faith. It's a matter of life. So, sabay-sabay po tayo manalangin mga kapatid. Then afterwards, ako'y manalangin. So, manalangin po kayo. Ready? Go. Lord. Suna po, Panginoon, tuloy kami malapit sa inyo, Diyos. Nataas ko mga presence ito. Ang langin para sa kapayapaan sa buong mundo. Hatid mo ang karahasan at kadelikatuhan ng mga tao, lalo na po sa mga bansang nagkakagera. Kailangan
aking mga kapatid, misyonero, misyonera, mga official mission. At patuloy na bigyan ng Talungan ang pinuno namin sa bagong bansa at kaligtasan ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, pangalawa, panalangin para sa Pilipinas. Di ba yun yung set up ng ating prayer? Ang buong mundo, din ating bansa. Ano yung papanalangin natin? Kaayusan at kaunlaran. Ano ngayon? Puro makikita natin. Maririnig natin sa mga balita. Korupsyon, katiwalian. Pangulimbat, plunder, so on and so forth. Sobrang nakalungkot. So kaya matuwid ang pamumuno. Kung meron hindi matuwid, panalangin natin, alisin ng Panginoon. Iwaksin yan upang mapalitan, maparusahan itong mga tiwaling ito na namumuno sa ating gobyerno. Kaayusan sa lipunan, mga krimen, mga drug lords, mga bisyo, so on, so kriminalidad, ay nawa, unti-unti, bumaba ang mga sumawala, maging mapahimik ng ating Panginoon. Kaularan, may takot sa Diyos. Ang isang Diyos, ay papaungaling ng Panginoon kung sila po ay tatawag at marinig luhod. 2 Chronicles 7:14. If we humble ourselves and pray, sabi ko, the Lord our God will heal our land. We turn our wickedness. So, ito po. Again, sige, sabay-sabay po tayo ng langit. Manalangin po kayo, mga kapatid. Ready? Go. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon. Kami wala ito, Diyos. Aming mga kapatid, kapitong lahat, patuloy na kanilig, Lord, sa inyo. Ng aming bayan, ng Pilipinas, Lord, aming bansa. Ito na mabago mo kami. Ang matuwid ng pamumuno, ang igawan ng Diyos. Kung sa ganon, yung ating mawalanan, ang katiwalian ng korupsyon sa aming bayan. Kailan mo ang mga wali, kurang na leader namin, Panginoon, sa pinamataas na ayuhan, posisyon hanggang sa pinakamababa. At ayusin mo rin, Panginoon, ang aming mga batas. Sana ito ang naging sanig, katiwalian. Ayusan sa lipunan, sa ganon, umakat kami, anytime, ay kami ligtas na payapang. Walang pangamba na kami po ay mapapakama. Kaunlaran, may takot sa Diyos. Lord, gawa, hindi mong kaunlarin ang aming bansa. Dahil yun ang nais mo, Diyos, upang sa ganon ang aming makababayan na lumalabas sa itong bansa para maganap mas mainam na pagkakita ay dito na kung saan nagsasakripisyo ang kailang mga pamilya na hihiwalay at kalulungkot nagkakaroon po broken family dahil sa mga pangailangan ng mag-asawa. Kaya Lord, salamat po. Alam namin na kayo po ay patuloy ng pangkain sa amin. Kaya, dalangin namin, ito pong aspektong ito, ng panalangin ito, ay po daw ang tuloy. In Jesus' name, pray. Amen. Pangatlo, panalangin sa church po ng LJLC. At sama na natin yung buong church ng Panginoon, University. Nais ng Panginoon na lumago ito para dumating na ang Panginoon. Diba? Pagka church niya University, dumalago, ay, maabot na lahat ang mga hindi pa nakarinig ng kanyang Panginoon. Discipleship, kasi alam natin na hindi lahat ay sabay-sabay lumalago. Okay? Kaya kailangan magpa-disciple. Lalo po yung mabago. Evangelism and global mission. Ano po ang item natin dyan? Kaligtasan ng mga kaluluwa, pagladuan ng mga alagad, sapagkat sila po yung gagamitin ng Panginoon
army of God sa labanan, at katapatan sa misyon ng Diyos. Okay? So, sabay-sabay po tayong panalangin. Dakilang Diyos, patuloy kami lumalapit, Panginoon, at tinataas itong mga prayer concerns sa amin. Especially sa amin pa, church, sa church po, Panginoon, sa LDFC, ang paglago spiritual, at sa lahat ng aspeto, financial, at sa relasyon, Panginoon, pag sa ganoon, maalis na yung mga bagay na tutulot, pagbagal ng aming paglago as a church and as a believer of Christ. And hindi po, yung discipleship, ministry, ginawa bawat isa ay nais na lumago, makilala ka, Panginoon. At kayo din po, pag-ebanghelyo at pag-misyon. Ilagay mo sa aming mga puso ito, Diyos. Ito ang puso mo, Panginoon. Pag sa ganoon, sa pagpapalit, ay madatan mo kami sa lahat ng aspeto ay kami ay nakatunggay. Kaligtasan ng mga kaluluwa, paglago ng mga alagad, katapatan sa vision mo, O Diyos. Na patuloy mong ilagay sa aming mga puso. In Jesus' name we pray. Okay. Dahil nakatatlo na tayo, apat pa, ito na, specific talaga ito, no? Kailangan sa ating church, sa lahat, sa mundo. Kailangan natin itong iluhod. Sino ba yung gabi nun? Pastor Ramil, naranasan yung pag lumuhod, mag-pray? Ha? Naranasan yun na? Di ba natin naranasan na? As a church lang? Di ba? Ngayon, ayaw pong lahat, ayaw lumuhod. Dahil papunta na talaga tayo sa titig panig ng Panginoon. Ilubog natin ito, literally, no? Sa Panginoon. Ayan. Paglago ng bawat membro, leader, at pamilya ng LDFC. Pati natin ang number one target ng Panginoon, yung pamilya, mga mahal ng pataya, pamilya mahal ng pataya, at ang kanyang mga miyembro. Sige, medyo masakit pa sa tuhod. Ha? Hindi yan. Sige, tayo po lahat ay pwedeng upo, lumuhod. Lalo may sakit po sa tuhod, pwede mo upo. Lord, tuhod ka rin, Panginoon. Dahil sa iyo, Diyos, pag-asan, pagkagan, sa aming Panginoon, at kami mo Panginoon sa mga pinagkita, na walang tiwala tayo ng Diyos, na iba na, ng kanyang pananaw, kailangan ko namin, kailangan ko Diyos. Yung kami patuloy, ang kailangan ko buhay, pag-ibig sa iyo sa Panginoon, at sa usap. Patawarin mo yung Panginoon, ang mga kasalanan, sa isip at mo. So, kami, pakalinisin mo sa aming buhay. Sa ganoon, the first time we kneel before your God, with our hearts, we cry out to you, pagkas ng Panginoon, Diyos, ang mga puso ay pinayang kaisang mundo. Ang aming mga isip, ikaisa ng Panginoon. The mindset of Christ, the Saras of
Pero, hinagamit ka sa amin. 35 fingers ko, ay masagot ng biyaya, abad, at pangunong pangalan. Pag-ibig mo ang talaga. Sa maghari, mamunasan, salamat sa pamanan. Kahit ikaw, ang isang tunay ng kasahan. Salamat. Tunay na ba? Panginoon kayo po, Ang namumula sa amin, Panginoon, sa iyo, Sabihin sa amin, must be one heart and mind, Lord. Nakapag mong mangyari sa amin, Lord. Magkaisa kami, magkatuwag, tungo sa iyo nilalawin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. okay. Mamaya uli ha. Meron pa tayong tatlo na lang po. Panalangin para sa araw-araw na pangailangan ng simbahan ng Panginoon. Ipatid naman natin na hindi lahat o karamihan sa atin talaga naman in the middle class level, earner. So let's continue to have faith in God, to pray. Trabaho. Yan, si Sven. Wala yung trabaho, pero masaya ka rin. Pero, trabaho, panganalangin natin. Trabaho may bayad. Trabaho ka. Hindi. Pinuwala ko yung dito. At kabuhayan. Kala sa amin po, may negosyo. So, may trabaho na, resources, pagpalain din yung mga pinagtatrabahoan. Provision sa ministeryo, sa church. Kailangan na talaga po natin. Una, maging tapat tayo sa pagbabalik sa Panginoon. Ay nga po yung ika po. Hindi po yung mosaic law. Abrahamic po yan. Anong pa ni Abraham? Kasi hindi talaga uusad. Kulang ang pananalapi. Kaya kailangan din natin ang karunungan, wisdom sa management ng finances. Kaya sa church, sa inyo po, sa inyo, sa family. So, sige, sabay-sabay tayo. Manalangin. Yes, Lord, salamat po, Panginoon. Patuloy kami lumalapit o Diyos sa inyo at tinatasi po ng Espiritu. Panalangin para sa araw-araw ng pangailangan ng simbahan. Mga membro. Ginawa ko yung Panginoon, ang biyaya mo ay sapat. At laging nariyan. So kami patuloy na magtitiwala sa inyo, Panginoon. Diyos ng kasapatan. At tinatas po namin yung trabaho, mga naghahanap ng trabaho. Maging may trabaho na, ay patuloy ng pagpalahin, tugunin. So ganoon, may pagkuha ng kanyang pananalapi sa araw-araw. Kung may mga negosyo, patulad po namin, patuloy pagpalahin ang aming mga clinic, Lord. Sa ganoon, ay patuloy kami makabahagi sa iyong gawain, Panginoon. At magtapat sa pagbabalik ng sa inyo at paghahalin. Pwede po ang vision sa ministry dito sa church, Lord. Pagpalain ng Panginoon. Masapatan lahat, Panginoon. At karunungan sa aming mga paggugol, sa aming paggastos. Gabayan mo kami, Panginoon. Basta ganoon, hindi kami waldas at hindi rin kami pabaya sa mga biyaya na pinagkakatiwala ko sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Yes, Lord, salamat po, Panginoon, sa mga item na ito. Tuloy pagpalain, Panginoon. Amen. Mga panalangin ito. In Jesus' name we pray. Amen. Second to last, panalangin para sa mabuting kalusugan
at araw-araw na proteksyon. Yan. Si Pastor Ramir, panalangin natin at Jenny Pangkasot. So, at iba pa, alalahanin natin ito, si Spidian, sino po ba yung mga kilala natin may sakit? Ha? Yung mga nag-maintain, panalangin natin. Let's go! Let's pray! Lord, kami napalala, Panginoon. Buting kalusugan sa lahat ng membro dumadalo sa LGTFC, Lord. Kayong pagmihil sa nila karamdaman, kapamakan, at lumalakawan. Kayong palakasin ang aming physical na aspekto, maging emotional, Lord. Minsan ito mahina. Ilan? Diba? O tulungan mo kami karoon ng wisdom, balance ang aming lahat ng spiritual na buhay. At lalo na spiritual na kalusugan. Kami ay spiritually healthy, Lord. Spiritually growing. At sa ganun, lahat ng mga aspeto na nagdudulot sa amin ng pagbagsak o paghiwalay sa inyo ay amin itong mapaglalaban. Kaya din po ang proteksyon sa lahat ng aming paglabas, pag-uwi ng tahanan, lalo po yung mga nagtatrabaho, nagmomotor, gumagamit ng sakyan, nagko-commute. Ingatan ng Panginoon. Because nakikita namin mga aksidente ay talaga namang nakakapangaksa. Lord, salamat. Ingatan mo ang bawat isa. Tuwing Panginoon, patuloy kami lumapit sa iyo, Diyos, ay gawin mo ang lahat ng ito sa amin, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. And last, not the least, bago po tayo bukas, panalangin ng pagkatalaga. Yan, community transformation, leaders, ministry partners, and supporters. Mabuting impluensya ng simbahan sa komunidad. Kaya, nung isang gabi, kaya ko yun, tayo talaga mag-a-adjust. Tayo mag-a-adjust. Kaya, hirap sa ating lugar kasi Nasa gitna tayo. Kung gabing-gabi na, kaya hindi tayo nag-drums eh. kaya tayo na lang po ang munawa at magpalaya. Okay? Tumatibay na pakipag-ugnayan, pagpapala sa mga katuwang at taga-suporta. Okay? So let's pray. Yes, Lord, patuloy kami lumalapit, Panginoon, O Diyos. Nataas ito. Community transformation, BTS, ministry partners, supporters, nagdadamo pa, Panginoon. At nawa, tinataas ko sa inyo, si Pastor Palmer, bigyan mo siya ng kaliwanagan. Kung sa ganoon, makita niya at kapakumbabaan. Ganoon, makita niya rin na kanyang kamalian na saan na-divert siya ng mga tao na talagang may personal na agenda pag kailangan ko, Diyos, one day, madagdagan pa, magbalik siya at madagdagan pa ng mga ministry supporters at linkages ang iyong church educators. Lalo, maka-connect kami sa barangay, sa mga schools, at kung saan pa, Panginoon. Durutan mo kami ng mga connection o mga NGOs para maabot din ang aspeto ng community dito. At kami maging mabuting impluensya sa community na ito. Maging matibay, maayos ang aming pakikipag-ugnayang relasyon sa tao. Hindi kami mga susungit o malayo sa tao, kundi sa ngiti pa lang namin ay makikita nila si Kristo. Lalong higit kung kami ay makikipag-usap sa Kanya.
pakikipag-ugnayan. Kaya din po magpapala sa mga katuwang at taga-suporta namin, Panginoon. Palayo. Logos sa South Korea, iba pa, Panginoon. Sara Labares, at iba pa, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yes, Lord, maraming po salamat sa mga panalangin ito. At tunay nga, lahat ng ito ay aming ibinubulong sa pangalan ni Jesus. Amen. At pangwakas sa bahagi, mga kapatid, tayo po ay magtatalaga sa bagong taon na darating. Ayon sa Roma 12, 1-2, ano doon? Do not conform to the pattern of this world. Iba yung una yung pangalawa yun eh. But be transformed by the renewing of our minds. And sabi nga yung worship natin, sacrifice yung ating body, ang ating life. Yung act of worship natin sa Panginoon. Holy sacrifice. Kaya isuko natin ang buhay natin, ang pamilya natin sa Panginoon, lalo na po yung wala, di pa kompleto, parang sa family nila system, isa na lang, o dalawa na lang, no? Di pa lang kita yung lalaki yung anak. Okay? Iluhod niya yan sa Panginoon. Parang ako yan. Sino pa ang hindi kompleto? Okay? Suko natin sa Panginoon yan. Pero pag suko, may ginagawa po tayo. Okay? May ginagawa tayo. Kinukulit natin sila sa Panginoon at tayo rin. Araw-arawin natin palalahan. Then, panibagong sigla sa paglilingkod. Kung ikaw ay parang itong taon na ito ay pabanding-banding lang, magtawag sa ganyan, on and off. So, sa darating na bagong taon, on na lagi, wala nang off. Ha? Hindi ka na-switch. In switch on and off yun eh. Yung, button na on. Na-on lagi. Okay? Kasi yung on and off, may something doubts yun. May something shaking yun sa faith. So, it's time to renew our minds. Okay? Our hearts to the Lord. Okay? Magka-candle lighting mga tayo dito eh. May nakakaalam mo ba swimming. Sige. Para mas maalala natin. Okay? So, itong pangbukas na bahagi na ito, sama-sama po ang magpapamilya. Sama-sama ang magpapamilya. Sa bawat pamilya, may kandila na sisindihan bilang simbolo ng pagtatalaga at pagpapaalala din. Ang laki pala ng 5 piso. Ang nasa isip ko, maliit lang na gano'n. Okay. Magandang pa natin yan sa family retreat. Mag-a-agree tayo sa family litigation. So, family litigation to. Okay? Papaalala din that we are the light of the world. So, panibagong sigla sa paglilingkod. Okay? So, medyo, alin muna natin saglit yung electric fan. I-off muna natin. Ayan. At i-off din natin itong ilaw nito. Ito lang. And then, okay yan. Ito. Okay, ito lang. Ilaw. Yan. O pwede ito na rin. Sa likod. Ba. Yan. Sige. Nasindihan na ba? Yan. Sama-sama, pamilya. Nagbasan pamilya dito.
ating mga items. Pagsuko ng buhay, pamilya, at misteryo ay bagong sigla sa paglilingkod sa Panginoon sa bagong taon. Susuko namin ng Diyos ang buhay, pamilya, lahat sa Panginoon. Ang papasok sa taon na ito, mas kami po ay nakatuon sa inyo at mas sisigla ka sa gawain ng Panginoon. Kami po itinawag niyo upang maglingkod sa inyo. Dahil pangayag kami dakilang pagligtas sa lahat ng tao. Salamat po. Lord, tuloy kami bigyan ng kasiglahan ng paglilingkod sa inyo, patuwaan at kahit na kami po ay makararanas ng mga matitinding pagsubok sa buhay at ipagkakas para po ng mga problema, mga alaki, at kami malingkod sa inyo. Lord, wala sa pamilya mo. Gamitin mo ito ng Christmas for your glory. That your name be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. Sige, pwede nang yan. Buksan niyo ng ilaw. At nakikita. How do we ating puwing ng Diyos na at anuman tagumpay utang ko sa pagpapaloob sa
Nagdiling nga kayo at tayo po ay lumako na sa benediction. Ang natin benediction ng Panginoon, pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahapag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan ng kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Purihin ng Panginoon ang ating pinag-iwan. Prayer meeting ay tapos na. Kaya pagpalain tayo ng Panginoon na masarap tayo pumasok sa bawat taon na magbubuhay, masiglang, maglilingkod sa Kanya. Amen? Tayo po at tumama sa ating tubig kay Jesus. Panalangin mo, bro, yung ating pagsasagasura mo. Panginoon, maraming po salamat kami sa pagkakatayan ko sa aming Panginoon. Sa buhay na nasa langit mo, Panginoon, sa iyo po ginawa at dalari sa namin ang biyaya ng Panginoon. Pagkis mo po, Panginoon, pagkikalakas sa kalinduan namin, Panginoon, upang matalaga, Panginoon. Hindi lang sa trabaho at sa kung ano pa man, kundi magkakapulang bawat gagawin namin sa tanging pangalan mo. In Jesus' name. Amen. God bless.